Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay nag-a-apply ng Japan Visa, sigurado natanong mo na rin ito sa sarili mo. Bakit kailangan pa ng Japan Embassy ng itinerary of travel? Well, sa video na ito, sasagutin natin yan. Klaro, simple at diretso. Unang-una, ang itinerary of travel ay hindi flight ticket o hotel booking. Ito ay simpleng listahan ng plano mong gawin habang nasa Japan. Anong petsa ka aalis, saan ka pupunta, at kung ilang araw ka sa bawat lugar. Pero bakit ba kailangan ito ng embassy? Number 1, proof of purpose. Gusto ng embassy na makita kung may malinaw kang dahilan kung bakit ka pupunta sa Japan. Halimbawa, bibisita ka sa kamag-anak mo, mamamasyal, o may event kang aatenan. Number 2, consistency sa documents. Titignan ng embassy kung tugma ang itinerary mo sa ibang travel requirements tulad ng invitation letter o COE. Number 3, assessment of stay. Para makita kung kaya mo bang suportahan ang sarili mo habang nasa Japan based sa plano mong gastusin at tagal ng stay. Number 4, immigration reference. Ginagamit din ito ng immigration officer pagdating mo sa Japan sa airport. Hindi kailangan sobrang detailed pero dapat realistic at posible at syempre dapat tugma sa mga supporting documents mo. Sana mas naintindihan nyo ngayon kung bakit mahalaga ang itinerary of travel sa Japan Visa application. Ngayon naman, dumako tayo sa example ng itinerary of travel. Ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung saan nyo madadownload ang itinerary of travel. So, pupunta lang naman kayo sa Japan Embassy website. Then, ayan, i-scroll down nyo lang, then makikita nyo na tong itinerary of travel. Sa itinerary of travel, meron tayong Japanese at meron tayong English. At dahil hindi naman tayo marunong magbasa ng Japanese, i-click lang natin tong English, guys. Pero syempre, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ba itong form ng Japanese kapag click natin. So, eto yung Japanese, guys. Ganyan siya. So, blanco lang siya na i-fill up nyo. Then, balik tayo dun sa English. Naman. Ayan. Sa English naman, makikita natin sa taas, meron tayong year, month, at day. So, ito yung ating i-fill up. Then, meron tayo ditong date, activity plan, contact number, tsaka accommodation. Para sa inyong kaalaman, ako ay nakapag-apply na ng multiple entries sa Japan at nakapag-submit na ako ng form na ito na itinerary in Japan. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano ba yung sample nitong itinerary in Japan. So, puntahan natin yung ating sample. Ito na guys yung example natin ng itinerary sa Japan. So, year, ilalagay nyo lang kung anong year, month, then day. Then, ito yung sample ko ng 4 days itinerary travel ko sa Japan. So, ito ay luma na. So, 2023 ako nag-apply kasi ng aking Japan Visa application at nag-grant naman ako ng 30 days sa Japan. Maximum stay yon, then 5-year multiple entry visa. So, kung saan kayo tutuloy, dun yung ilalagay nyo contact tsaka accommodation. Itong activity plan naman, ganyan lang yung sample ko guys. For example, aalis kayo ng 7/25/2023. Then mag-a-arrive kayo ng Narita Terminal 2 sa Narita from Philippines boarding flight JL746. So, pwede nyo naman yang tignan via online kung kayo ay lilipad ng Japan Airlines. So, may mga booking naman doon na pwede nyo makita kung anong mga flight number. Then, sa check-in hotel naman, may mga makikita naman kayo sa website na kanilang contact number tsaka yung details ng kanilang address. Hindi kailangan guys na nakapag-book na kayo sa hotel na yun. Yung ilalagay nyo lang dito sa may itinerary. Pwede pa itong mabago guys sa ating pag-a-apply. Then, day 2 naman, whole day tour at Tokyo Disney Sea shopping. So, ganun nakadali. Napaka-basic lang nung ating itinerary sa Japan. Then, same lang din. For example, kayo ay tumuloy sa isang hotel, kakapin nyo lang yung buong accommodation na yan, then contact number nila. Then last thing naman is, kung last day naman, na-pack up all things in preparation for departure to Manila boarding flight JL077. So, yun lang naman guys, diba? Sobrang dali nitong fill upan nitong itinerary in Japan. So, hoping nakatulong itong aking video. Kung may mga katanungan pa kayo, i-comment lang sa baba at sasagutin natin yan. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang Japan Visa tips and tutorials. Hanggang sa muli, paalam!